Morning! Good evening, guys! Good morning sa inyo lahat. It's 12 o'clock na in the midnight and it's Merry Christmas and Happy New Year, everyone! Thank you, God, for everything this tonight and for the coming year 2025. So, be a blessing for all of us. Sana. Okay, guys. So, meron lang akong i-share sa inyo, guys, na something that I've read from Pasugo of the INC or the Iglesia ni Cristo Church, Jesus Christ Church, Church of Jesus Christ, or Pasugo God's Message, the magazine of the Iglesia ni Cristo or Church of Christ. Yun. So, sabi rito, may hangganan ng karunungan ng tao. Ang kasalukuyang pandemya or yung COVID, so it's it's nung June 2020 pa. So, binigay sa akin ng isang Iglesia ni Cristo na na kapatiran, and sabi niya kung gusto kong dumalo sa kanila, dumalo ako minsan. So, tingnan ko raw kung maayos, kung okay ba yung church. So, let's try to see kung ano nakalagay sa pasugo. Sabi dito, may hangganan ng karunungan ng tao. Sabi dito, ang kasalukuyang pandemya ay nagsisilbing paalaala tungkol sa limitasyon ng karunungan ng tao. Totoong ang paglago ng kaalaman ay nagdulot ng napakaraming benepisyo sa tao. Nakarating siya sa buwan, nasuri ang mga karatig na planeta at nakaimbento ng mga kasangkapan at pamamaraan na nagdulot ng malaking kaginawahan sa kanyang buhay rito sa mundo. Ngunit dahil sa isang nakamamatay na sakit, mahigit kalahati ng populasyon ng daigdig ang humigit kumulang 4.2 bilyong katao ang napilitang mag-lockdown dahil sa di nakikitang kaaway or the COVID-19 or the coronavirus. Kapansin-pansin na ang karamihan sa mga bansang may pinakamaraming nahawahan at namatay sa COVID-19 ay mauunlad, may mataas na literacy rate, at may pinakamahusay na sistema na nangangalaga sa kalusugan. Sa kabila nito, lumilitaw na hindi sila nakahihigit kaysa ibang bansa sa pagsugpo sa pagkalat ng sakit. Bagamat maaring sa di kalaunan ay may matuklasang bakuna laban sa COVID-19, hindi dapat ipagwalang-bahala ng tao ang katotohanang hindi sapat ang kanyang sariling karunungan upang ganap na mapabuti ang kanyang buhay. Walang pagtatalo na mahalaga at kapaki-pakinabang ang karunungan kapag ginamit ng tama, right? Sa katunayan, ganito ay nilarawan ng Biblia ang kaunawaan. Mapalad, sabi sa Kawikaan 3 verse 13 to 15, mapalad ang tao na nakasusumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak, at ang pakinabang niya ay kaysa dalisay na ginto. Mahalaga nga kaysa sa mga ruby at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihalin tulad sa kanya. Ang Diyos ay hindi kalaban ng pagtuklas ng karunungan. Ang totoo ay siya pa nga ang pinagmumulan nito, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig ng gagaling ang kaalaman at kaunawaan, according to Kawikaan 2 verse 6. Ngunit dapat tiyakin ng tao na hindi niya gagamitin sa masama ang karunungan, ni ipagpalagay man na siya at hindi ang Diyos ang dapat makapangyari sa kanyang buhay. Sapagkat ikaw, according to Isaiah 47 verse 10, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong kasamaan, iyong sinabi, walang nakakakita sa akin ng iyong karunungan at ang iyong kaalaman, nagpaligaw sa iyo at iyong sinabi sa iyong puso, ako nga at walang iba liban sa akin. So, dapat maunawaan kung gayon na ang karunungan ng tao ay hindi absoluto o obsolete. Manapay maaari maghatid sa tao sa kapahamakan kapag nagamit ng hindi wasto. Ang sinapit ni Adan at Eva ay isang halimbawa kung paano ang masamang paghahangad at pagtuklas ng karunungan ay nagsadlak sa tao sa kasawian. Nadaya sila ng dyablo na kainin ang bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ng Diyos, hindi dahil sila ay nagugutom sa literal na pagkain. Sagana sila sa pagkain noon sa halaman na ng Eden, bagkos ang sanhi ng kanilang paglabag sa kabawalan ng Diyos ay dahil napaniwala silang ang bunga ng kahoy ay nagdudulot ng karunungan, according to Genesis 3:6. Kaya nagbabala ang Diyos na hindi dapat ipagmalaki ang karunungan.
Ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag ipaghambog ng matalino ang kanyang karunungan o ipagmalaki ng malalakas na tao ang kanyang kalakasan o ng mayamang tao ang kanyang mga kayamanan. Sa halip siya na naghahambog ay ito ang ipaghambog, na nauunawaan niya ako at nakikilala na ako ang Panginoon na nagpapairal ng kabaitan, katarungan at katuwiran sa daigdig, pagkat ang mga ito ang aking kinalulugdan. Hallelujah! So, pahayag ng Panginoon according to Jeremiah 9:23-24. Ang pinakamahalagang karunungan na dapat pagsikapang mata mo ng tao ay ang karunungang maghahatid sa kaligtasan mula sa pagkalipol sa araw ng paghukom according to 2 Peter 3:7 and 10, at sa walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy according to Apocalypse 21:8. Matatamo niya ang karunungang ito mula sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa mga banal na kasulatan o Biblia according to 2 Timothy 3:15-17. Ang isang mahalagang kaalamang itinuturo ng Biblia ay ang tungkol sa tunay na Diyos, na hindi makikilala ng tao sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling pangunawa. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga eskriba according to 2 Corinthians 1:20-21 na magandang balita Biblia? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungang sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang pandemyang nagaganap ay nagpamulat nawa sa lahat ng katotohanang hindi maaaring panghawakan ng tao ang kanyang sariling karunungan tungo sa kanyang ikabubuti. Ang higit na dapat niyang pagsikapang mata mo ay ang karunungan ng Diyos, yayamang nagdudulot ito ng pakinabang hindi lamang sa buhay na ito, kundi ang lalong mahalaga sa buhay na darating. So, the eternity. So, guys, after that. Life after that. So, in heaven, tayong mga Kristiyano. Sa hell, yung mga in condemnation. Bubulid sa kapahamakan, sa impyerno. Yung mga hindi nananampalataya sa Diyos na totoo. Okay? So, guys, nasabi ko ito ngayong Christmas cause marami sa atin ang may karunungang sa isip, galing sa sariling kakayanan, sa sariling pagsisikap, and hindi galing sa taas, sa Diyos na lumikha. And malalaman niya ng tao na ang mangyayari, makikilala nila ang Diyos, and malalaman nila ang katotohanan, at ito magpapalaya sa kanila sa kamatayan, o sa pagkakaduhagi, o sa pagkakapahamak sa impyerno, at sa nangyayaring kasalanan araw-araw sa lupa while we are still alive on earth. So, hindi pala mapapananganan ng karunungan ng tao. So, kung wala kang Holy Spirit sa katawan mo, ikaw bilang templo ng Holy Spirit, wala ka pang Holy Spirit, so better have one. Hindi ganun kadali yun, guys. So, manalig ka muna sa Panginoon, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, tapos magbasa ng Biblia, tapos magbabautismo, and then mag-going to church every Sunday. So, doon mapoproduce ang pananampalataya ko sa pakikinig ng salita ng Diyos, mapoproduce sa totoong pananampalataya sa Diyos. Doon lang. Yun lang ang tanging paraan para mangyari ang mga bagay na yun na sinasabi ng Diyos sa Biblia. And sabi nga ng John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way. So, siya lang ang daan. Walang ibang paraan. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Sabi ni Jesus, except by Him. So, kailangan dumaan sa gano'n ng tao. To be born again, para ipanganak na muli sa espiritu, hindi sa pisikal. Okay?
So, may karunungang pangmundo, may karunungang panlangit. So, yung karunungang pangmundo, siguro it's inspired by Satan. So, gawa lang ng isang anghel, si Satanas, anghel lang yun. So, it's not reliable. So, maganda pa rin yung karunungan galing sa Diyos. Because He's the God. Okay? Ayun. So, iiwanan ko kayo ng ganon. And, alam mo kung saan natin matatamo yun? So, convert ko lang tong pasugo from my leading of the Holy Spirit na imensahe ko raw ito sa inyo. So, kukuha ko dito ng mga katuruan and bahala ang Holy Spirit na magsabi ng katotohanan out of this. Okay? So, marami pa ritong makikitang mga magagandang mensahe galing sa Biblia and sana matackle up ko to next time. And ngayong Christmas, wala nang ibang karunungan sasarap pa kundi sa Panginoong Jesus. Yun lang ang karunungan. Makilala mo lang siya, magiging marunong kang tao. Yun lang yun. Okay, guys? So, believe and have faith to Jesus Christ, the only God that we should serve while we are alive pa sa earth na ito. Because siya lang ang nagbibigay ng karunungan na safe and secure and pang-eternity. Hindi lang hanggang dito sa mundo. Okay? So, that's it, guys. See you next time. Bye for now. Kakain muna ako ng Noche Buena. And God, happy birthday, Jesus! Jesus Christ, happy birthday! And Merry Christmas to everybody out there! And have a Happy New Year, everyone, for the 2025, for the year 2025, coming 2025 this year. So, bye for now. This is Ma'am Ria, wishing you the best in life. Welcome back to my channel, Rugs channel. And on my YouTube channel, on your YouTube screen. And thank you very much for watching me tonight. Bye, everyone! See you next time. Merry Christmas, Happy New Year. Mwah, 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 mwah.